Ano-ano nga ba ang mga sikreto ng mga mabibigat na atake na binibigay ng mga mahuhusay na mga volleyball spikers ngayon? Ano-ano kayang ritual ang ginagawa nila? Dahil nga ba sa mga magagandang sets na binibigay sa kanila? O walang tigil sa pagsasanay? O dahil sa saktong tulog at magandang gising? Napapaisip ka rin ba kung bakit ganun na lang sila kagaling ngayon? Tara at ating alamin! Ellie, I'm sorry. Naisip ko lang, let's help you move on. Move on from what? From everything that's keeping you from moving on. Stop acting like you know my pain. Stop acting like you own it. Hindi Walang malakas na atleta ang naitayo sa magdamagan. Walang ganon mga besh. Mula sa hindi mabilang na oras ng pagsasanay sa bahay at sa Taraflex hanggang sa pag-channel ng isang killer mindset sa bawat in-game attack, mayroong parating isang malawak na hanay ng mga paraan at kung paano isinasagawa ang isang perpektong volleyball spike. Kung ngayon nagtataka ka paano na master ng mga paborito niyong mga UAAP spikers ang art sa pagsispike, ay narito ang 5 na interview ng spin na maituturing na naging dalubhasa na rin sa paggawa ng puntos dahil sa kanilang mga powerful spikes sa women's college volleyball. Alam ni Angel kanino ang higit sa isang bagay o dalawa pagdating sa pamumuno sa opensa para sa isang champion team tulad ng De La Salle Lady Spikers. Para sa reigning rookie MVP at second best outside hitter, maraming factors upang makalikha ng perpektong spike. Pero ika nga ni Angel ay may mas higit pa kaysa sa spiking sa pagbavolleyball. Kaya ang sekreto na maituturing niya kaya siya nakakagawa ng mga firepower na spike ay dahil sa magandang set na galing sa kanyang setter. Sa tingin niya ay dito nagmumula ang perfect spike para mapalo niya ito ng malinis at swabing atake. At syempre, hindi ito overnight sleep dahil na-develop niya ito sa pamamagitan ng araw-araw na training. Dahil kailangan niya itong i-develop sa pamamagitan ng araw-araw na practice with her setter and teammates. Wala ito sa lakas at bilis ng spike dahil pwede mo rin itong makuha sa placement ng bola. Kung paano mo maitatawid ang bola na may kumpiyansa na hindi ginagamitan ng lakas. Dahil naniniwala si Angel na sa larong volleyball ay pautakan at diskarte sa paggawa ng puntos. Pangalawa, si Bella Belen ng NU Lady Bulldogs. Nang umangat si Bella Belen sa ranggo sa kolehiyo, ang kanyang nakakamatay at mabibilis na pag-atake ang nangunguna pa rin sa makasaysayang 16-game tournament sweep ng National University patungo sa Season 84 Women's Volleyball Crown. Para kay Bella, ang mga power spikes bilang ang kauna-unahang naging rookie MVP ng UAAP Women's Volleyball, bukod sa sobrang lakas at liksi ay nagbumula sa 2 pangunahing factors at yun ay sa court vision at strategic ball placement. At marami ang tinitingnan ni Belen pag siya ay pumapalo na at isang tinitingnan niya ay yung blockers and yung defense pattern ng kalaban. Isa ito sa mga dapat niyang tandaan pag siya ay humahampas para hindi na ito mahirapan kung saan niya dadalhin ang bola. At syempre, hindi niya ito madedevelop kung hindi niya inaraw-araw sa training at sa pamamagitan ng tiyaga sa pagbubuhat at ang pagkakaroon ng disiplina, kaya niya ito nagagawa. Pangatlo, si Cassie Dongallo ng UE Lady Warriors. 8 laro pa lamang sa kanyang karera sa seniors sa UAAP, si Cassie Dongallo ay nakagawa na ng matinding impresyon sa 5 20 points outings na nangunguna sa unang 30 piece ng season sa pagkatalo sa Far Eastern University. Kinilala ni Dongallo ang mahigpit na pagsasanay sa mga binti at balikat sa pag-unlock ng kanyang buong potensyal. Ngunit, mula sa pananaw ng koponan, idinidiin ng super rookie ng UE kung paano ang sekreto sa isang magandang spike ay nasa isang mahusay na pasa. At yun ay para kay Cassie ang may tuturing niya kung saan nanggagaling ang kanyang firepower sa spiking. Ang pagkakaroon ng magandang pasa sa pamamagitan ng libero at sa magandang set ng kanilang setter. Para kay Dongallo, napaka-crucial na mga role ng kanyang ka-teammate upang makagawa siya ng swabing spike. Binibigay niya ito ng credits sa lahat ng mga libero, sa mga tagapasa at higit sa lahat mga setter, ang playmaker ng laro.
Dahil bukod sa pagiging driver ng team ay malaki rin ang pagkakaroon ng connection sa bawat isa, lalo na sa setter, kaya yun ang dahilan ng kanyang mga firepower spikes. Pang-apat, si Alyssa Solomon ng NU Lady Bulldogs. Height is might nga naman para sa 6'1" na NU Lady Bulldogs na si Alyssa Solomon na tinanghal na best opposite spiker sa Lady Bulldogs Season 84 title romp at pumapangalawa sa University of the Philippines na si Nina Itang pagkaraan ng season. Given na ata kay Alyssa Solomon ang pagiging power spiker, ngunit itinuro niya ang dalawang mga kadahilanan na parehong mahalaga sa pagpapakawala ng kanyang mga hard hit. At yun ay ang pagkakaroon ng strong mind and sufficient sleep. Para kay Alyssa, ang matulog ng 8 oras at ang pagkakaroon ng mindset ay napakahalaga sa mga atleta. Dahil sa pamamagitan ng mga ito ay magagawa mong kontrolin ang iyong katawan. Kahit anong pagod o kahit mayroon ka mang nararamdaman, ang mindset ay makakatulong kung may goal ka. Dahil magkakaroon ka ng kapangyarihan na disiplinahin ang iyong utak at katawan at dahil doon magagawa mong palakasin ang iyong mga palo dahil may control ka na sa katawan mo. At syempre, di mawawala ang pagbubuhat. Sa tulong ng kanilang mga coaches, nasisimulang ma-develop ang kanilang mga muscles para sa lakas at liksi ng kanilang mga katawan. At ang panghuli na si Angge Puyos ng UST Golden Tigresses. Ito ata ang unang UAAP season ni Angge Puyos kasama ang University of Santo Tomas at naging makasaysayan at kahangahangang may ilang mga prelims na laro bago ang Final Four. Na may 6 na 20-point performances sa ilalim ng kanyang pangalan. Binibigyan diin ng umuusbong na MVP frontrunner ang ibinahaging kahalagahan ng mental strength at disiplina bilang isa ito sa maituturing niyang susi sa pagpapakawala ng mga perpektong spike. At para kay Angge Puyos, tamang mindset lang, focus at hard work sa training. Para sa kanya, nasa training ang simula ng lahat at makinig sa mga coaches. At pagiging humble at willing mag-improve ang isa sa mga sangkap kung bakit siya ganun ka-firepower sa kanyang mga spike. Lalo na sa pakikinig ng mga advices ng coaches ang isa sa mga pinaniniwalaan niyang mahalaga sa isang atleta. At huwag titigil dahil pag isa ka ng volleyball player, lalo na pag gusto mo yung ginagawa mo, ay indikasyon ito na kahit gaano kahirap ang training, ay hinding-hindi ka mapapagod dito. At kung ihahalin tulad natin ito sa buhay, para sa akin, wag na wag i-take light ang mga small wins o na-overcome nyo in life. Marami ka nang napagdaanan, right? At maaring isa ito sa mga susi ng inyong pag-unlad. Kahit hindi ba ito patungkol sa sports, kahit gaano kaliit ng tagumpay nangyari sa araw mo, small wins man yan, celebrate mo dahil tagumpay pa rin yan. Kaya isa yan sa mga sineselebrate ng mga players pag nakakapuntos eh. Required yan sa kanila para ma-boost yung pakiramdam nila. So, alam nyo na kung bakit gano'n na lang kabigat at firepower ang kanilang mga spike. At kung ihahalin tulad natin ito sa buhay, para sa akin, wag na wag i-take light ang mga small wins o na-overcome nyo in life. Marami ka lang napagdaanan, right? At maaaring isa ito sa mga susi ng inyong pag-unlad. Kahit hindi pa ito patungkol sa sports. Kahit gaano kaliit ng tagumpay nangyari sa araw mo, small wins man yan, celebrate mo dahil tagumpay pa rin yan. Kaya nga isa yan sa mga sineselebrate ng mga players pag nakakapuntos. Required sa kanila yan para ma-boost yung kumpiyansa nila. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching. Thank you.